Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay mula sa aklat ng mga bilang, Kabanata 6, talata 1 hanggang 5. Ang tuntunin sa pagtatalaga bilang Nazareo. Sinabi ni Yahweh kay Moises, sabihin mo sa bayang Israel, kung ang sino man, babae o lalaki, ay gagawa ng panata at ilalaan niya ang sarili kay Yahweh bilang Nazareo, huwag siyang iinom ng alak o anumang inuming nakakalasing. Huwag din siyang iinom ng anumang inuming galing sa katas ng ubas at huwag kakain ng ubas o pasas. Sa buong panahon ng kanyang panata ay huwag din siyang titikim ng anumang galing sa punong ubas, kahit balat o buto ng ubas. Ang isang may panata ay huwag magpaputol ng buhok sa buong panahon ng kanyang panata. Hahayaan niya itong humaba. Siya'y nakalaan para kay Yahweh. Amen. Mapagpaalang araw po sa ating lahat. Narito po ang aking daily devotion sa Book of Bilang, chapter 6, verse 6 to 10. Sa buong panahon na iniwan niya ang kanyang sarili kay Yahweh, ay hindi siya dapat lumapit sa patay, kahit ito'y ay kanyang ama, ina o kapatid. Hindi siya dapat gumawa ng anumang makapagpaparumi ayon sa kautusan, sapagkat napakita ng kanyang buhok na siya isang Nazareo. Pananatiliin niyang malinis ang kanyang sarili sa buong panahon ng kanyang panata. Kung may biglang mamatay sa kanyang tabi at mahawakan niya ito, pagkalipas ng 7 araw ay aahitin niya ang kanyang buhok, sapagkat nadungisan siya ayon sa kautusan. Sa 8 araw, magbibigay siya sa pari ng 2 inakay na kalapati o bato-bato sa pintuan ng tuldang tipanan. Amen po. Isang mapagpalang araw pong muli sa ating lahat. Muli niyo po akong samahan sa pagbabahagi ko ng salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa ika-6 na kabanata ng mga bilang, versikulo 11 hanggang 15. Ang tuntunin sa pagtatalaga bilang Nazareo. Ang isa nito ay handog ukol sa kasalanan, at ang isa'y handog na susunugin bilang katubusan sa naging kasalanan niya sa pagkakahawak sa bangkay. Sa araw ring iyon, muli niyang ilalaan sa Diyos ang kanyang buhok. Ito ang pasimula na siya'y muling inilaan kay Yahweh bilang Nazareo. Ang mga araw nagdaan sa panahon ng panatang iyon ay hindi ibibilang, sapagkat nadungisan siya na makahawak sa patay at mag-aalay siya ng isang kordero na 1 taong gulang bilang handog na pambayad sa kasalanan. Ito naman ang gagawin pagkatapos ng kanyang panata bilang Nazareo. Haharap siya sa pintuan ng toldang tipanan at maghahandog ng 3 tupa, 1 lalaking tupa na 1 taong gulang at walang kapintasan bilang handog na susunugin, 1 babaeng tupa na 1 ring taong gulang at walang kapintasan bilang handog para sa kapatawaran ng kasalanan, at 1 barakong tupa na walang kapintasan bilang handog na pangkapayapaan. Bukod dito, maghahandog siya ng 1 basket na tinapay na walang pampaalsa at hinaluan ng langis, at manipis na tinapay na wala ring pampaalsa at may paypahid na langis. Magdadala rin siya ng mga handog na pagkaing butil at inumin. Ito po ang mga salita ng Diyos. Papuri po sa Diyos. Amen. Ang aklat ng mga bilang, kabanata 6, versikulo 16 hanggang 21. At ang sabi, at iaharap ng saserdote yaon sa harapan ng Panginoon, at iahandog ang kanyang handog dahil sa kasalanan, at ang kanyang handog na susunugin. At kanyang ihandog sa Panginoon ang tupang lalaki na pinakahain na handog tungkol sa kapayapaan, na kalakip ng bakol ng mga tinapay na walang lebadura. Ihahandog din ng saserdote ang handog na harina niyaon at ang handog na inumin niyaon.
At ang Nazareo ay mag-aahit ng ulo sa kanyang pagkatalaga sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan at kanyang dadamputin ang buhok ng ulo ng kaniyang pagkakatalaga at ilalagay sa ibabaw ng apoy na nasa ilalim ng hain na handog tungkol sa kapayapaan. At kukunin ng saserdote ang lutong balikat ng tupa at isang munting tinapay na walang libadura sa bakol at isang manipis na tinapay na walang libadura at ilalagay sa mga kamay ng Nazareo pagkatapos na makapag-ahit ng ulo ng kanyang pagkatalaga at aalugin ng saserdote na pinakahandog na inalog sa harapan ng Panginoon. Ito'y banal na saserdote, pati ng dibdib na inalog at ng hitang itinaas, at pagkatapos nito ay ang Nazareo ay makakainom ng alak. Ito ang kautusan tungkol sa Nazareo na nagpanata at tungkol sa kanyang alay sa Panginoon dahil sa kanyang pagtatalaga, bukod pa sa abutin ng kanyang mga kaya, ayon sa kanyang panata, sa kanyang ipinanata, ay gayon niya dapat gawin ayon sa kautusan tungkol sa kanyang pagkatalaga. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Our devotion for today is from the book of Numbers, chapter 6, verse 22 to 27. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, "Salatiain mo kay Aaron at sa kanyang mga anak na sasabihin sa ganitong paraan, pabasbasan ninyo ang mga anak ni Israel, inyong sasabihin sa kanila. Pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan ka. Paliwanagin niya nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Gayon nila ilalagay ang aking kapangalan sa mga anak ni Israel at aking pagpapalain sila." This is the word of God. Amen.